Mabilis kong tinawagan ang kaibigan kong doktor. "Bring her in the hospital," sabi niya sa akin. "Are you out of your mind?" "Okay, sa kondo mo na lang at ako na ang pupunta," anya sa akin. Mabilis ko naman dinala sa kondo ko si Karen at dumating na rin ang kaibigan ko. "Mag-ingat ka naman, halatang gigil na gigil ka sa asawa mo. Kaya pala ayaw mo kay Ana kasi mas bata ang bet mo." Saad niya sa akin. "Napaka-chismosa mo." Naiinis na sabi ko sa kanya. "Naman, mahirap na kapag nahuli ako sa balita. Alagaan mo siya at ipainom mo itong mga gamot na nareseta ko. Pigilan mo ang sarili mo at pahilumin mo muna. Pasaway ka pa naman." Paalala niya sa akin. "Oo na, umalis ka na dahil ang ingay mo." Sabi ko sa kanya. Ganito kami mag-aasaran pero isa lang ang alam ko, mapagkakatiwalaan ko si Jessa. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ko ang maamong mukha ng asawa ko. Bala ko sana na doon kami mag-honeymoon pero hindi naman natuloy. Minsan pinagdidiinan niya talaga na may girlfriend ako at may karelasyon akong iba. Hanggang sa hindi na naman kami bati. Pero hindi ko hahayaan na ganito kami. Sinabi ko na kay inay na boyfriend niya ako at may lakad kami. Ngayon ko na talaga itutuloy ang honeymoon namin dalawa at sisiguraduhin ko na mamahalin na niya ako sa loob ng 1 linggo. "I really like you. At sa tingin ko'y mahal na kita, baby." Saad ko sa sarili ko habang nakatingin kay Karen na umuusok na naman ang ilong sa galit sa akin. Karen's POV. Kung gaano ako naiinis ay siya namang ikinaganda ng ngiti ni Daniel. Talagang pinagtitripan niya ako dahil lumahagalpak na siya ng tawa. Kaya sa sobrang inis ko'y umakyat ako sa hagdanan at sinundan ko siya. Pumasok siya sa isang silid. Sumunod ako at pumasok din sa kwarto na iyon. Ang lakas talaga ng trip! Wow! Hindi ko na natapos ang sabihin ko dahil bumungad sa akin ang napakagandang tanawin. Sobra akong namamangha sa nakikita ko. Mula dito sa kinatatayuan ko ay makikita ang dagat. Hindi ko akalain na nasa katabing dagat pala itong bahay na ito. "Maganda ba? Nagustuhan mo?" Malambing na tanong niya sa akin habang nakayakap mula sa likuran ko. "Ang ganda." Sagot ko sa kanya sabay buntong hininga. "May problema ba?" Tanong niya sa akin. "Wala naman pero masyado kang nagbibigay ng effort sa akin. Paano kung... Paano kung mainlove ako sa'yo?" Biglang tanong ko sa kanya. "Mas okay kapag ganun." Sagot niya sa akin. "Pero di ba sabi mo bawal ako magkagusto sa'yo?" Malungkot na tanong ko sa kanya. "Pero kaya ba natin pigilan ang sarili natin?" "Baby, I like you. Hindi bilang tagalaba, tagahugas, tagalinis, tagaluto, kundi gusto kita bilang babae. Gusto kita bilang asawa ko. Alam ko na sinabi ko sa iyo na bawal ka magkagusto sa akin pero hindi ko kaya. Kasi ako mismo ang hindi tumupad sa usapan natin." Sabi niya sa akin. Nagulat ako sa revelasyon niya. Hindi ko talaga inaasahan na yun nalalabas sa bibig niya. Pero alam ko na kahit magustuhan niya ako o magustuhan ko siya, ay hindi kami pwede. Masyado siyang malayo sa akin. Hindi ko siya kayang abutin. Hindi ko alam ang sasabihin ko at nanatili akong walang imik. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at lumipat sa harapan ko. Pumantay siya sa akin at nakatitig sa mga mata ko. "Bakit tahimik ka?" Nakangiti na tanong niya sa akin. "Hindi ko alam. Trip ko lang." Mahinang sagot ko sa kanya. "Hindi mo man lang ba sinagot ang sinabi ko na gusto kita?" Parang bata na sabi niya sa akin. "Ano bang dapat na sasagot ko?" Tanong ko sa kanya. "Kahit ano, wag mo lang ako basta din." Tumingin ako sa kanya dahil seryoso ang gwapo niyang mukha. Lumapit ako ng konti sa kanya, tinalikan ko siya sa labi. Yun ang sagot ko sa kanya. Akmang bibitaw na sana ako pero niyakap niya ako at mas pinalalim pa niya ang halikan namin. Binuhat niya ako at ako naman ay yumakap sa kanya. "Let's enjoy our honeymoon," sabi niya sa akin at dahan-dahan niyang hinuhubad ang suot kong damit. Hinayaan ko lang siya sa mga ginagawa niya pero bigla ko naisip na baka may biglang makakita sa amin dito. Nakakahiya at baka may biglang kumuha sa amin ng video. "Baka may makakita sa atin dito?" Tanong ko sa kanya. "Wala. Dahil tayo lang ang tao dito." Sagot niya sa akin. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niya sa akin. Pinahiga niya ako sa sahig. Nakatingin ako sa kanya dahil hinubad niya ang damit niya. Ako naman ay wala nang suot na damit. Gumapang siya sa ibabaw ko at hinuli niya ulit ang labi ko. Sobrang galing niyang humalik kaya napapasunod na lang ako sa bawat galaw ng labi niya. Sa kanya ako natuto dahil siya ang best teacher ko. "Ready?" Nakangiti na tanong niya sa akin. "Siguro hindi na ako mahihimatay, di ba?" Tanong ko sa kanya. "Hindi na, dahil mag-enjoy ka na."
Nakangisi na sagot niya sa akin. Sabay ipinagpatuloy niya na ang kanyang balak na gawin sa akin. Nagising ako na halos hindi ko maigalaw ang katawan ko. Tumingin ako sa tabi ko at tulog na tulog ang magaling na lalaki. Uminit ang pisngi ko dahil naalala ko ang ginawa namin kagabi. Hindi ba naman ako tinantanan? Uy, gumising ka nga. Yugyug ko sa kanya. Gumising ka nga dyan. Nauuhaw ako. Sabi ko sa kanya. Bumangon ka na lang at kumuha ka doon ng Ouch! Bakit ka ba nananakit? Sa tingin mo ba makakatayo ako? Naiinis na tanong ko sa kanya. Shit, I'm sorry baby. Sabi niya at mabilis na bumangon. Ako na may nakatingin lang sa kanya. Lihim ako napangiti dahil nataranta ito. Uminit din ang buhok kong pisngi dahil nakahubad pa ito sa harapan ko. Parang baliwala lang sa kanya na nakahubad siya sa harapan ko. Baby, tawag niya sa akin at inalalayan niya akong makaupo. Pinainom niya ako ng tubig. Thank you. Nakangiti na sabi ko sa kanya pero yumuko siya at hinalikan niya ako sa labi. Good morning baby. Nakangiti na bati niya sabay halik sa labi ko. Itinulak ko siya dahil kakaiba na naman ang halik niya. Nakakaloka dahil baka kung ano na naman ang gawin niya sa akin. Ngayon pa nga lang para ako naging kargador kagabi dahil sumakit ang buong katawan ko. Pero iba ito dahil ako yung inararo niya kagabi. Para talagang wala nang bukas kumakaangkin siya sa akin. Tinutulak mo ko? Hindi mo ba ako love? Parang bata na tanong niya sa akin. Masakit pang katawan ko. Hindi ka ba naaawa sa akin? Pag-iba ko sa topic namin, hindi ko naman kasi alam ang isasagot ko sa kanya. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Daniel, alam mo naman ang sagot ko, di ba? Sabi ko sa kanya. Alam ko. Malungkot na sagot niya sa akin at pumasok na siya sa loob ng banyo. Napalabi na lang ako dahil hindi ko alam kung bakit. Dapat ba sabihin ko din sa kanya na I like you very very much? Pero paano kung hindi naman totoo na like niya ako? Sa dami ng problema ko ay dumagdag pa itong I like you niya. Pero hindi ko nga ba siya gusto? Hinahayaan ko naman siya na halikan ako. Yakapin ako at higit sa lahat, pasukin ako. My gosh. Uminit na naman ang buo kong mukha sa mga naisip ko. Bumalik lang ako sa wisyo ko na lumabas ito sa banyo at nakatapis lang ng tuwalya kaya kitang-kita ko ang malaking bukol sa harapan niya. Sobrang gwapo at macho niya. Lahat na ay nasa kanya na. Gusto ko matuwa pero hindi ko magawa. Nakabihis na siya pero naging tahimik naman siya. Ako naman ay nakaupo pa rin dito sa kama. Naiihi ako at dahil sa wala siyang imik ay sinubukan kong kumilos. Sobrang sakit talaga at ang hapdi ng akin. Kinagat ko ang ibabang labi dahil pinipigilan ko ang sarili ko na huwag maiyak. Nakatayo ngayon si Daniel sa may veranda. Ako naman ay dahan-dahan na ibinaba ang mga binti ko. Pero nang subukan kong tumayo bigla ako natumbat na hulog. Nanginig ka sa mga tuhod ko. Nagulat ako dahil bigla akong binuhat ni Daniel kaya napatingin ako sa kanya. Bakit hindi mo ko tinawag? Naiinis na tanong niya sa akin. Ibaba mo na lang ako. Kaya ko naman eh. Sagot ko sa kanya. Kaya mo pero nahulog ka. Kaya ko nga. Ibaba mo nga ako. Naiinis na ani ko sa kanya. Nakakainis dahil ang lamig ng pakikitungo niya sa akin. Tumingin siya sa akin kaya sinalubong ko ang tingin niya. Nabigla pa ako dahil binabanan niya ako. Grabe din talaga siya dahil sa sinabi ko'y talagang ginawa niya. Naglakad ito paalis at ako naman ay nagsimula ulit na tumayo. Nakahinga ako kahit papaano dahil nakatayo ako kahit na nanginginig ang tuhod ko. Shit, ang tigas talaga ng ulo mo. Sabi niya sa akin at binuhat ako papunta sa banyo. Bakit mo ba ako binubuhat? Sabi ko sa iyo yan mo ko, di ba? Nakakainis ka. Naiinis na sabi ko, tinampas ko ang dibdib niya. Naiyak na lang ako bigla sa hindi malamang dahilan. Matigas lang ang ulo mo, iyakin ka pa. Sabi niya sa akin kaya lalo kong umiyak. Lumabas ka nga doon. Ayan mo nga ako dito. Bakit ka magalit? Di naman ako galit. Gusto ko lang mapag-isa. Sagot ko sa kanya. Liar. Malutong na sabi niya sa akin. Oo na, liar na kung liar. Sabi ko sa kanya at binuksan ko ang shower para maligo. Wala akong pakialam kahit na nasa malapit lang siya. Naligo ako at iniisip ko na lang na wala siya sa paligid ko. Mabilis ang ligo lang ginawa ko pagkatapos ay kinuha ko ng towel at pinulupot ko sa hubad kong katawan. Napapikit na lang ako tuwing hahakbang ako dahil ang sakit ng balakang ko at ang nasa pagitan ng mga hita ko. Pero nakailang hakbang pa lang ako ay binuhat na naman niya ako hanggang sa nakarating kami sa kama. Mabilis ang bawat kilos niya dahil natagpuan ko na lang ang sarili ko na may suot ng damit.
Pagkatapos niya akong bihisan ay lumabas siya at hindi ko alam kung saan pumunta. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa may veranda at umupo ako sa may sofa. Nakatingin ako sa may baybayin. Tanghali na kaya tirik na ang sikat ng araw pero kahit na ganoon ay maganda pa rin. Pagmasdan ang tubig dahil sobrang linis at malinaw. Napatulala na lang ako. Hindi ko alam kung nasaan ba kami ngayon. Gustuhin ko man na umuwi na ay hindi ko naman magawa. Sana nga ay bumalik na kami at hindi na kami tumagal ng 1 linggo dito. Habang nagmumuni-muni ako ay kumunot ang noo ko dahil natanaw ko si Daniel sa di kalayuan. May kausap itong babae. Tumingin ito sa akin saglit pero kaagad din bumalik ang atensyon niya sa kausap niyang babae. Akala ko ba kami lang ang tao dito? Pero bakit may iba pa kaming kasama? Binaliwala ko na lang at tumayo ako para lumabas. Pagbukas ko sa pintuan ay nagsisi na agad ako dahil pahirapan na naman akong bababa. Diyos ko po, bakit kasi may hagdanan pa? Kaya mo to, Karen? Kumbinsi ko sa sarili ko at dahan-dahan akong humakbang. Bawat hakbang ng mga paa ko'y napapabugan na lang ako ng hangin. Napapapikit pa nga talaga ako. Na mga bandang kalahati na ako'y biglang dumating si Daniel, kasama ang babaeng kasama niya kanina. Umupo naman ako at hindi ko siya tinapunan ng tingin. Talagang nilampasan lang nila ako. Babaero talaga. Naikuyom ko ang palad ko sa inis ko sa kanya. At talagang sa silid pa namin kanina sila pumasok. Tumulo ang mga luha ko kaya mabilis ko itong pinunasan. Nagpatuloy ako hanggang sa makababa na ako. Dumiretso ako sa kusina para maghanap ng makakain pero wala naman akong nakita. Nagugutom na ako dahil kagabi ay konti lang ang kinain ko. Nagtimpla na lang ako ng kape at yun ang ininom ko. Paglabas ko sa kusina hindi pa rin sila bumababa. Naisip ko, ano bang gagawin ko? Wala akong choice kundi ang umakyat pabalik sa taas para kunin ang bag ko dahil kahit papaano ay nandoon ang pera ko. Uisit, pahirap talaga sa akin ang hagdanan. Binilang ko pa naman kanina, nasa 30 hakbang ang gagawin ko makaakyat lang. Tapos pababa pa ulit mamaya. Ang sarap mo talagang sapakin, Daniel. Inis na bulalas ko. Bawat hakbang ko sa hagdanan ay iniisip ko ang gagawin ko sa buwisit na lalaki. Pagkatapos niyang masarapan ay ako na ang nahihirapan ngayon. Hindi man lang nagkaroon ng konsensya. Pero okay lang dahil pagkatapos nito hindi na ako magpapauto pa sa kanya. Hindi na nga ba? Biglang tanong ko sa sarili ko. Hindi na talaga. Mataray pa na sagot ko sa sarili ko. Para natuloy akong baliw ngayon dahil kinakausap ko na ang sarili ko. Napatingin ako sa taas dahil biglang lumabas si Daniel na naka-boxer shorts na lang. Kaya sinamaan ko siya ng tingin. Hanggang sa naging malamig na ang tingin na ipinukol ko sa kanya dahil galit na ako. Hindi ko maiwasan na hindi mag-isip. Ano kayang ginawa nila? Mga pasnaya sila. Nakita kong bumaba si Daniel at papunta siya sa pwesto ko ngayon. Kahit na nahihirapan akong humakbang ay nagpatuloy ako. Kung wala lang akong nararamdaman ay ang sarap niyang itulak pababa. Bitawan mo nga ako! Sigaw ko sa kanya dahil hinawakan niya ako sa kamay. Bakit ka ba nagagalit? Kanina ka pa. Tanong niya sa akin na halatang naiinis na. Gusto ko lang umuwi. Please lang, huwag mo na akong paglaruan pa. Kung gusto mong magsaya, kasamang ibang babae bahala ka. Hayaan mo lang akong umuwi. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako sumagot at patuloy lang ako sa pag-akyat. Ay, ang tigas talaga ng ulo mo. Nainis na sabi niya at binuhat niya ako na para bang sako ng bigas. Ibaba mo nga ako, buisit ka! Naiinis na sigaw ko sa kanya. Kapag hindi ka pa manahimik ay talagang buong linggo ka nang hindi makakalakad. Pagbabanta pa niya sa akin. Bakit? Ano naman ang gagawin mo? Sige, lumpuhin mo na lang ako. Buisit ka talaga sa buhay ko. Sana talaga hindi na kita nakilala. Sigaw ko sa kanya. Tumigil siya sa paghakbang kaya nagtaka naman ako. Nagsisisi ka ba na nakilala mo ako? Ramdam ko ang lungkot sa boses niya habang tinatanong niya ako. Ano kasi? Ikaw kasi nakakainis ka. Naiiyak na sagot ko sa kanya. Hindi na ito nagsalita at tumuloy na kaming papasok sa silid. Ako naman ay pinunasan ko ang luha ko. Pinsan, okay na ba? Nagulat ako sa narinig ko. Pinsan? Pinsan niya ang babae? Okay na yan. Pwede ka nang umuwi. Hi, pinsan nila. Enjoy ko sa stay niyo dito ha. Bigyan niyo kami ng maraming pamangkin. Nakangiti na sabi niya sa akin bago siya lumabas. Pinsan mo yun? Tanong ko sa kanya. Oo, ano ba sa tingin mo? Masungit na tanong niya sa akin. Akala ko kalandian mo. Nahihiya na sagot ko sa kanya. Bakit nagsaselos ka ba? Oo. Sagot ko sabay iwas ng tingin. What did you say?
Bakit ko naman uulitin alam ko naman na narinig mo na. Mataray na sagot ko sa kanya. Gusto ko marinig, baka kasi nananaginip lang ako. Oo, nagsaselos ako. Uminit ang buong mukha ko sa hiya sa pag-amin ko. Seryoso? Kumikinang ang mga mata na tanong niya sa akin. Mukha ba ako nagbibiro? Seryosong tanong ko sa kanya. Kung nagsaselos ka sa pinsan ko, ibig sabihin gusto mo na ako? Do you like me? Di ba gusto mo ako? Para siyang isang bata na makulit. Ayoko sa lalaking pinapagutuman ako. Sagot ko sa kanya. Shit, I forgot. I'm sorry, baby. Sabi niya at mabilis na tumakbong palabas. Pagkatapos ng halos 20 minutos ay bumalik niya ito at may dalang pagkain. Ang lawak din ng ngiti niya at parang nanalo siya sa loto. Daniel, pwede ba tigilan mo na yung kakangiti dyan? Ang lawak ng ngiti mo, parang mabibinat na ang labi mo. Sabay ko sa kanya dahil masyado naman yata siyang masaya. Nasag trip ka naman, baby. Pero ang mahalaga, nagsiselos ka na. Kaya alam ko na kahit konti, gusto mo na ako. Gusto naman kita. Wala sa sariling sagot ko sa kanya. What did you say? Did you really say that you like me? Nanlaki ang mga mata ko. Talaga bang sinabi ko iyon? Oh gosh, itong bibig ko'y napakadaldal. Mamiti na lang ako sa kanya pero nagulat na lang ako dahil hinalikan niya ako sa labi. I'm so happy dahil gusto mo na ako. Huwag mo nang babawiin ha. Thank you, baby. Nakangiti na sabi niya at hinalikan ulit ako sa labi. Napangiti na lang din ako dahil para siyang batang makulit. Ngayon ko naisip na okay lang naman siguro na magustuhan ko na siya. Siya naman ang naunang umamin at hindi ako. Daniel, huwag mo akong sisingilin ha. Singilin saan, baby? Tanong niya sa akin. Kasi sabi mo bawal kitang magustuhan. Kaya baka singilin mo ako doon sa mga ginastos mo sa amin. Sagot ko sa kanya. Depende, baby. Kapag pasaway ka, sisingilin kita. Natatawa na sabi niya sa akin. Magkano naman? Depende. Pwedeng 100 ng anak. Nabulo na naman ako sa naging sagot niya sa akin. Hindi ko talaga inaasahan na yun ang isasagot niya sa akin. Grabe naman siya. Paano ko aalagaan ng 100 ng bata? Higit sa lahat, kaya ko bang umiri ng ganoon kadami? Diyos ko po tabang. Mukhang maaga akong mamamatay. Grabe ko sa 100. Saad ko sa kanya. Simulan na natin ngayon, baby. Para 11 na lang ang kulang. Nakangisi na saad niya sa akin. Baliw. Sa'yo. Simula nang makilala kita ay naging baliw na ako. Hirit pa niya sa akin. Linyahan niya ng mga buler. Sabi ko sa kanya. Buler? Bolero? Hindi mo yun alam? Thank you dahil ngayon alaman na buler pala ang bolero. Natatawa na sabi niya sa akin na alam ko nagbibiro lang siya. Seryoso ka ba na 1 linggo tayo dito? Biglang tanong ko sa kanya. Of course, baby. Sulitin na natin dahil next week magiging busy na ako sa trabaho. Nakangiti na sagot niya. Kaya umiti na lang din ako. Nalagbit na niya ang pinagkainan namin. Binuhat niya ako papunta sa may veranda at nagulat ako dahil may nakalatag na mga unan at malambot na kumot. Binaba niya ako. Umupo siya kaya nakasandal ako sa kanya. Niyakap niya ako mula sa likuran kaya lihip ako napangiti. Ito pala ang ginagawa nila kanina. Sa tingin ko surprise niya ito pero hindi natapos dahil sa pagsiselos ko. Baby, sabi mo kanina gusto mo ko. So ibig bang sabihin na girlfriend na kita? Malambing na tanong niya sa akin. Gusto mo ba ako maging girlfriend? Tanong ko sa kanya. Of course, baby. Mabilis na sagot niya sa akin. Okay, tayo na. Aarte ba dapat ako? Kasal na nga tayo. Kaya wala din naman ako magagawa. Pero may tanong ako. Yung kasal ba natin, real or fake? Of course, real yun. Natatawa na sagot niya sa akin. Napalabi na lang ako. Naisip ko kasi baka niloko lang niya ako pero para pala siyang security guard. Kasi secured na ako. Malamang ka rin. Seryoso yan. Lalo na't ang laki ng pera na inilabas niya. Thank you, baby. Promise, magiging mabait na ako. Basta huwag ka makipag-usap sa iba dahil hindi ko yun gusto. Mabilis ako magselos at baka mapaaway pa ako. Opo, sir. Pabiro na sabi ko sa kanya. I love you, baby. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa naging bulong niya sa tenga ko. Pero kaagad din ako ngumiti dahil akala ko ay I like you lang ang alam niya. Level up na kaagad dahil may pa-I love you na kaagad ang mahal kong asawa. I love you too, sir. Mahina na bulong ko. Baby, pakilakasan naman. May sinasabi ka, diba? Wala po, baka guni-guni mo lang.
Pabiro na sabi ko sa kanya, "Baby, bakit? Baby, huwag mo akong tawagin na baby." Sabi ko sa kanya, "Oy naman, ayaw mo ba na may endearment tayo? Shoot kaya yun?" Tanong niya sa akin kaya umayos ako ng umpo at humarap ako sa kanya. "Ayoko ng baby kasi..." "Kasi? Kasi marami nang gumagamit yan eh." Sabi ko sa kanya. "May gusto ka ba? Pwede natin gamitin kung mas may gusto ka." Saad niya sa akin. "Opo, mas gusto ko yun." "Now tell me, ano yun?" Nakangiti na tanong niya sa akin. "Gusto ko, boba." Sagot ko na ikinasamid niya. "Okay ka lang ba? Gusto mo ba ng tubig?" Tanong ko sa kanya dahil inubo na siya. "I'm fine baby, nagulat lang ako sa sinabi mo." Sabi niya sa akin. "Ayaw mo ba?" Malungkot na tanong ko sa kanya. "Hindi naman sa ayaw ko pero bakit boba? Bakit boba ang gusto mo?" "Dahil ako ang pearl ng milk tea mo. Di ba mahilig ka sa milk tea?" Kung ikaw ang boba ko, ano naman ako sa'yo?" Tanong niya sa akin. "Ikaw naman ang bubo ko." "What?" Nagulat siya sa naging sagot ko sa kanya. "Bubo? Tama bang narinig ko?" Tanong pa niya ulit sa akin. "Oo, kasi ikaw ang bubuo sa buhay ko." Nakangiti na sagot ko sa kanya. Alam ko na magandang ibig sabihin pero hindi maganda sa pandinig. Anya sa akin na halatang hindi siya masaya. "Ayaw mo ba?" Kunwari tanong ko dahil hindi ako papayag na hindi namin ito magamit. Hindi naman sa ayaw ko pero ayaw mo nga. Gusto ko, boba. Pero pwede ba natawagin mo na lang ako na bubo kapag tayong dalawa lang? Hindi kasi maganda na tawagin mo akong bubo lalo na sa maraming tao. Hindi bagay sa profesyon ko. Sabi niya sa akin. Noted na sa notes ko, bubo. Shit. Narinig ko siyang nagmura pero wala akong pakialam. Boba at bubo. Yun kaya, bagay na bagay naman eh. Exclusive for the two of us. It's not for sale. Para naman akong baliw dahil sa mga naisip ko. I love you, bubo ko. Nakangisi na sabi ko sa kanya. Daniel's POV. I felt sad dahil feeling ko hindi niya ako gusto. Nakaramdam ako ng pangamba. Iniisip ko ang mga bagay na hindi naman dapat. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ko ang maamon niyang mukha. Ngayon ko ba kayang aminin sa sarili ko na tinamaan na talaga ako sa kanya? Na talagang in love na ako sa kanya at wala na akong kawala pa? Hinalikan ko siya sa noo. I love you, baby. Malambing na bulong ko sa tangan niya. Nang gumalaw siya ay pumikit ako at nagkunwaring tulog. Pero ginising niya ako at nang ma-realize ko ang sagot ko ay kaagad akong bumangon para kumuha ng tubig. Nagtatampo ako sa kanya dahil talagang hindi niya ako nilike back. Sa gwapo kong ito ay talagang hindi ko siya nabihag. Parang hindi ko matanggap na siya ang kauna-unahang tumanggi sa akin. Mukhang pumapayag na lang talaga siya na may mangyari sa amin dahil iniisip niya na obligasyon niya iyon bilang asawa ko. Pero tuwing inaangkin ko siya, pakiramdam ko'y mahal din niya ako. O baka ako lang ang nag-iisip na mahal niya ako. Lumabas ako, tinawagan ko ang pinsan ko. May kailangan ka ba, pinsan? Tanong sa akin ni Sin. Papatulong sana ako sa pag-set up sa kwarto namin. Sabi ko sa kanya. Nakatingin ang asawa mo sa atin. Sabi niya sa akin. Kaya lumingon ako at nakita ko nga na nakatingin siya sa akin. Kaya may nabuong plano sa isipan ko. Kailangan ko itong gawin para malaman ko. Sinabi ko sa pinsan ko ang bala ko. Katunayan ay hindi ko naman tunay na pinsan sa Sin pero dahil naging asawa ni Tito Jacob ang mommy niya, kaya pamilya na ang turing namin sa kanila. Dahil mahal na mahal sila ni Tito kaya pamilya na ang turing namin sa kanila. Sinama ko sa Sin pabalik sa bahay. Wala nang asawa ko sa veranda kaya mabilis ang bawat hakbang ko sa pabalik sa loob ng bahay. At nang paakyat na kami nakita ko siyang nakaupo sa may hagdanan. Hindi ko siya pinansin. Talagang tiniis ko siya dahil kailangan kong gawin. Ang sama mo, pinsan. Baka mamaya magselos yun sa akin. Saad sa akin ni Sin. Yun nga ang goal ko, ang pagselosan siya. Nakangisi na sagot ko sa pinsan ko. Ikaw talaga? Sana maging effective. Sige na, lumabas ka na. Mukhang bumaba ang asawa mo. Utos niya sa akin kaya lumabas akong naka-boxer shorts lang para mukhang makatotohanan.
Masungit ako dahil alam ko na naiinis siya sa akin. Ang sama kasi ng tingin niya sa akin. Parang kakainin niya ako ng buhay pero nakonsensya din ako dahil kitang-kita ko na nahihirapan siyang maglakad. At sa wakas ay nagtagumpay ako dahil nalaman ko na gusto niya ako. Ang sarap niyang asarin pero ako yata ang talo. Nabigla talaga ako sa endearment na nais niya. Talagang hindi kaaya-aya sa pandinig. I love you, bubo ko. Nakangiti na sabi niya. Sa narinig ko hindi ko magawang maging masaya. Para kasing pinaglalaruan lang niya ako. Shit, sa dami ng pwede namin maging endearment ay ito pa talaga. Napamura na lang ako sa isipan ko. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maramdaman ko. Bubo, hindi ka ba masaya na nag-I love you ako sa'yo? Tanong niya sa akin. Masaya ako. Boba, mag-promise ka sa akin. Anong promise? Na hindi mo ko tatawagin ng bubo sa labas. At kapag may ibang tao, pwede na siguro ang bu ang itawag mo sa akin, pero wag lang bubo. Sabi ko sa kanya. Okay po, bu. I love you, Boba ko. Malambing na sabi ko sa kanya kahit na naasawa ako sa tawagan namin. I tried to convince myself na okay lang ito, na unique at kakaiba dahil ang mahalaga ay mapasaya ko siya. Kakaiba ang saya na nadarama ko lalo na't mutual na ang feelings namin sa isa't isa. Niyakap ko siya, tinalagan ko siya. Na-addict na talaga ako sa amoy niya, kaya lalo ko siyang inamoy sa bandang daig niya. Ayoko siyang itago, mas gusto ko maging proud sa kanya. Gusto ko ipagsigawan na siya ang asawa ko. Bubo, nakikiliti ako. Natatawa na sabi niya. Hindi ko siya pinansin at dinilaan ko ang laag niya. Bubo, anong ginagawa mo? Tanong niya sa akin. I want you, pero alam ko na masakit pa kaya behave na muna ako ngayon. Pabulong na sabi ko sa kanya. Bubo, pahingahin mo naman muna ang petri ko. Baka malanta na ito sa sobrang dilig. Sagot niya sa akin kaya tumawa ako. Kapag siya kasama ko'y palagi ako natutuwa sa mga sinasabi niya. Siya na ang pampagood vibes ko. Kahit na mali ang mga English niya ay talagang sinusubukan niya pa din. At doon siya lalong naging special dahil nagagawa niya akong pangitiin kahit hindi niya sinasadya. Boba, gusto mo ba mag-aral ulit? Tanong ko sa kanya. Oo, pero saka na kapag nakapagtapos ng mga kapatid ko. Sagot niya sa akin. Pwede kang kumuha ng acceleration test para makagraduate ka na sa high school. Sabi ko sa kanya. Bubu, kapag okay na ang lahat ay papasok ako ulit. Nakangiti na sabi niya sa akin. Boba, asawa mo ako. Ako na ang katuwang mo ngayon. Huwag mo isipin na dapat ikaw na lang palagi. Ang lahat ng meron ako ay sa'yo na din iyon. Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat. Hindi yun akin. Kung ano man ang meron sa'yo ay wala akong kinalaman doon. Baka nakalimutan mo na may pakontrata ka pa. Natatawa na saad niya sa akin. Alam ko, pero hindi ko ipagkakait sa iyo mga bagay na pwede mo pang makamit. Wala nang bisa ang kontrata dahil for real na ito. So, supporting hobby ka? Supportive hobby mo, Boba. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Ngumiti siya at niyakap niya ako. Tom, ito talaga ang kahinaan ko, ang dumikit sa kanya. Niyakap ko siya at hinalikan ko siya sa leeg niya. Pinanggigilan ko ang parte na iyon dahil itong kaibigan ko sa baba ay nagwawala na naman. Stop moaning, baby. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Saway ko sa kanya. Ninyo, ano ba itong nararamdaman ko? Tanong niya sa akin. Siniil ko siya ng halik kaysa sagutin ang tanong niya. Napangiti ako dahil nakikipaglaban na din siya sa halikan. Ngayon ay marunong na talaga siya. Hindi ko na siya kailangan pang utusan na halikan akong pabalik. When I'm with her, I feel contented and satisfied. Wala na akong balak na maghanap ng iba dahil sa kanya pa lang ay sapat na. I kissed her and she kissed me back. Habang tumatagal ay lalo kong naa-addict sa labi niya. I love you, bubo ko. Anya sa akin. Hindi man maganda sa pandinig pero wala eh. Mahal ko kaya tatanggapin ko na lang ng buong puso. Wala naman ako magagawa kundi sanayin ang sarili ko. I love you, Boba ko. Malambing na sabi ko sa kanya. Karen's POV. Nagising ako dahil nilalamig ako. Bumungad sa akin ang gwapong mukha ni Daniel. Ubo, ilalamig ako. Sabi ko sa kanya dahil wala pala kaming damit. Gabi na rin at malamig na ang simoy ng hangin. Yumakap ako lalo kay Daniel. Naramdaman ko na niyakap niya ako. Ubo, gising ka na. Bulong ko sa kanya. I love you. Bulong niya sa akin. I love you din po. Gising ka na dahil nilalamig na ako. Wala tayong damit. Sabi ko sa kanya.
Kaya naman natin magpainit kung gusto mo. Bubo, hindi ka ba napapagod o nagsasawa? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Hindi ako magsasawa sa iyo, Boba. Sagot niya sa akin. Sinasabi mo lang yan dahil nandito tayo. Pero kapag bumalik na tayo sa Maynila, baka bigla mo na lang akong abandonahin. Sabi ko sa kanya. Hindi mangyayari iyon. Magsiselos ako pero hindi kita iiwan. Sabi niya sa akin. Sinasabi mo lang yan. Alam ko na iiwan mo din ako. Lalo na kapag may nagustuhan ka na iba. Sabi ko sa kanya at dahan-dahan akong aalis na sa kandungan niya pero hindi niya ako hiniyaan. Niyakapan niya ako ng mahigpit at panayambulong niya sa akin ng mga malalambing na salita. Napangiti naman ako. Siguro kailangan ko magtiwala sa kanya. Alam ko na hindi magiging madali pero susubukan ko pa rin. Tumayo siya at binuhat niya ako at pumasok kami sa loob ng silid para kumuha ng towel. Pumunta kami sa dalampasigan. Kami lang ang tao dito. Lumusong siya sa tubig habang karga niya ako. Bubo ang hapdi. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Shit, sorry baby. Sabi niya sa akin sabay angat sa akin ng konti. Mahapdi kasi ang pechay ko. Diyos ko po, maalat pala kasi ang tubig. Pero sa una lang naman pala, ngayon ay okay na at kaya ko na. Balak niya na sanang umahon na kami pero pinigilan ko siya. Gusto ko na lang na magbabad sa tubig. Yumakap ako sa kanya dahil hindi naman ako marunong lumangoy. Tumagal din kami na mahigit 1 oras bago umahon. Pagkatapos namin ay nagbihis na kami at pumunta sa bahay ng pinsan niya. Nahihiyapang ako dahil sobrang bait dito sa akin. Maling hinala kasi ako kaya panay ang kalabit ko kay Daniel dahil gusto ko nang umuwi. Nakikipag-inuman kasi siya.